from the Word of God, ano bang ibig sabihin ng set apart, and why is it called, or why it is called love by design, or bakit ito yung principle ng pag-ibig sa ating pag-aaral o sa ating kumbaga reference, which is the Word of God. So kasi dito po sa ating post, sabi po dito is a celebration about love from the Word of God. So yes, we celebrate love, but it is grounded from the Bible. And ang theme ng Bible is no other than the love of God, o ang pag-ibig ng Diyos. So ang foundation natin sa lahat ng pag-ibig supposed to be is the love of God. So yun yung talagang tamang pundasyon po natin para may apply natin ng tama yung tinatawag nating love. At ito yung tinatawag na love by design. Okay? So ngayon po ay samahan niyo po ako sa ating launching text o sa ating launching verse. So ito po is from 2 Timothy. So buksan po natin sa aklat po ng ikalawang Timoteo or 2 Timothy chapter 2 verse 22. Okay, tingnan po natin. So this is our launching text para po sa gabing ito. So this is 2 Timothy 2:22. So puro ito lahat, ano? 2 Timothy chapter 2 verse 22. So basahin ko, tingnan po natin sa ating mga Biblia. So ito man ay Tagalog, English, iba-ibang translation, but as long as meron po tayong hawak na Bible. So 2 Timothy chapter 2 verse 22. Basahin ko po sa NASB. So sabi po dito, now flee from youthful lusts and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. Yan. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y nayumukot pumikit. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Minsan pa kami po ay pinagkalooban niyo po ng ganitong event to understand and to know kung ano ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig na inyo pong dinidisenyo, Panginoon, na siyang maging pundasyon po ng aming relasyon na meron po kami sa mga espesyal na tao po sa amin, O Diyos. At ngayon po, Panginoon, humingi po kami ng patnubay sa pakikinig po ng iyong pong salita, especially po sa mga panauhin na narito, mga visitors or guests, mga invites po ng aming po mga young people na kagalakan po makita po namin sila sa oras na ito at makasama. At ikaw po manguna sa amin, sa iyong pong lingkod na maghatid ng iyong pong salita. At patuloy kaming makapamuhay after this message ay may appropriate po namin sa amin pong practices ang principle po na ito, Panginoon, na ituturo po ninyo sa amin. At ang lahat ng ito ay makapagbalik po ng kapurihan at kapasalamatan po lamang sa iyo. Sa iyo pong kapurihan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Okay, so once again, our theme is set apart. So, love by design. This is contrary doon sa ating mind, kumbaga paniniwala or kaisipan po natin na pag sinabing set apart is you, kumbaga may idea of exclusion o merong idea of kumbaga alone. So, kasi alam niyo po, hindi po talaga purpose ng Diyos or design ng Panginoon sa tao na siya'y mabuhay mag-isa. Yan. Di ba meron tayong kasabihan na no man is an island. So, hindi ho talaga purpose ng Panginoon sa isang tao na siya'y mabuhay na mag-isa. So, kung nakikita ho natin, di ba, yung mga taong nabuhay ng mag-isa, hindi sila nagkaroon ng pamilya, hindi sila nagkaroon ng mga anak, hindi sila nagkaroon ng mga anak, sapagkat hindi sila nakapag-asawa. So, nandun yung, kumbaga, sadness, may kalungkutan, and merong talagang emptiness. Ano po? Sapagkat ang design po talaga ng Panginoon sa atin is meron po tayong makasama o meron po tayong maging partner sa darating na panahon. So, is it too early na pag-usapan? Kasi most of us ay kakatungtong pa lang ng teenage. So, 13 years old, 14 years old. Pero kung nakikita naman po natin sa ating
sa ating kapaligiran. So, napakaaga po na magkaroon ng relationship. Preteen pa lang. So, 11 years old, 12 years old, meron na. Pero kung ilulugar po natin siya sa ating paniniwala o sa ating foundation, which is the Word of God, is it correct or is it proper? Ito ba'y tama? So, kasi meron po yung pros and cons. Ano po? Meron po itong, kumbaga, advantage in a way na maaga nating naiintindihan yung principle o yung katotohanan patungkol sa pagkakaroon ng relasyon. But the cons o yung, kumbaga, disadvantage is may malulus din po sa atin. Yan. So, ibig sabihin, yung mga panahon na dapat ay ilaan pa natin sa ating pagiging single, di ba? So, pwede pa natin siyang ma-enjoy. So, maaga tayong nagkaroon ng relasyon, eventually, nagkaroon na tayo ng responsibility. Di ba? So, may pros and cons pa rin. So, ngayon, titingnan po natin sa salita ng Panginoon. So, why set apart? And this set apart, the word set apart, is love by design. So, sabi dito, tayo po ay namumulat o nakikita ho natin sa ating kapaligiran ang idea po ng pag-ibig as a mere, kumbaga, relationship between two people. Di ba? So, yun yung concept o yun po yung idea ng pag-ibig na alam natin na sikat pagka-February. So, relationships between two people, mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa, and sadly, napapasok na ho siya ng katulad ng tinatawag nating same-sex na relasyon, tapos ay some kind of that, ano po, na alam po natin na ito po ay defined as the Word of God as immoral. So, not to judge, ano po, so, because sabi nga, ito po ay salita ko ng Panginoon. Okay? Ito po ang sinasabi ng Bible. So, we know, sabi nga, na tayo po, sa ating event po na ito, we're not celebrating Valentine's or any holiday that promotes self-love and same-sex relationships. But tonight, we're going to hear the teachings of God's Word on how to look forward, especially singles, for our future better half, or for couples on how we should keep our relationships healthy and guided by the truth. So, para sa mga single ngayon, sino mga single dito? Nahiya nga umamin, ano? Ang mas nakakaya, sabi nga, pagka meron na tayong nakikita, yan, so may napupusuan kumbaga. Di ba? So, sa school especially. So, hindi mawawala yung magkaroon ka ng admiration sa isang tao. And supposedly, sabi nga, dapat lang ay opposite sex yan. Ano po? Hindi po ito, sabi nga, yung kabaligtaran na alam naman po natin na mali, ano po, sa paningin po ng Panginoon. Kaya, sabi dito, so, we're going to hear the teachings of God's Word on how to look forward. So, kung tayo single and sa palagay natin, o nararamdaman na natin, ako parang ako'y tumatanda na, kailangan ko nang maghanap. Yan. Pero hindi pa rin sa atin nakasalalay yan, kundi sa kalooban po ng Diyos. Okay? So, kung tayo man ay bata pa, naiisip na natin yung mga ganitong bagay, kailangan ma-ward po tayo. Ano ho? Kailangan mapaalalahanan din po tayo. Kasi, siyempre, ang design ho ng Panginoon sa atin, although meron tayong makatuwang sa buhay, sa takdang panahon niya, ay hindi ibig sabihin na maaga masyado. O huwag nating pakaagahan masyado. Okay? So, most of us here are singles, probably, who might have someone you are praying for, sabi nga, na maging partner, kung kalooban ng Diyos. Pero ano bang intensyon natin? Bakit natin ipinapanalangin? Ano bang dahilan natin? Bakit natin sabihin natin na panalangin sa Diyos? And what compels you to pray for that person? So ano yung nagtutulak sa iyo para ipanalangin ang espesyal na taong ito? Dahil ba siya ay may pleasing personality? Dahil ba siya ay attractive? Okay? Siya ba ay talented? So yun ba yung reasons natin? Kasi ang galing niyang kumanta. Yan, ang galing niya sa academics. Ano? So bukod sa siya ay maganda, so bukod sa siya ay magandang lalaki,
Yan. So, ang galing-galing niya is very, uh, kumbaga, talagang intelligent na tao. Okay? Graceful na tao. So, ito ba yung mga reasonable na factors para sa atin? Kung titingnan naman natin ang Biblia. And paano naman yung ating spiritual na kalagayan? Para mag-isip tayo and isama natin siya sa prayer natin. So, kumusta naman yung ating spirituality? Kasi nga, hindi sa lahat ng pagkakataon, kapag tayo nag-seek ng ganitong bagay, masasabi natin na, kumbaga, ang kalalabasan nito is maganda because hindi natin tinignan muna o chinek muna natin yung ating spiritual, kumbaga, yung gauge ng ating spirituality. Ako ba'y handa na? Ako ba ay mature na? Ako ba ay, kumbaga, sapat na yung aking kaalaman sa pagiging Kristiyano o yung karanasan ko bilang isang Kristiyano? Di ba? Para mag-step ako dito sa bagay na ito. Okay? Tayo ba'y malusog at lumalago sa ating pananampalataya o hanggang ngayon, hindi natin sineseryoso yung ating spiritual na buhay. O, kulang tayo sa disiplina sa ating buhay pananampalataya, tapos mag-iisip pa tayo ng ganito. Mananalangin tayo na magkaroon ng ganitong, sabi nga, partner, tapos lalagay tayo sa tahimik na hindi naman pala magiging tahimik kasi hindi tayo naging prepared sa ating buhay pananampalataya. Okay? Kaya ito yung mga ilang katanungan na ating ma-address po sa ating message tonight if we are in the stage of looking a partner in life as a believer. That's why our message is entitled, Set Apart Love by Design. Biblical love is not only emotional. So yes, kasama po ang emosyon sa pagmamahal, but it is not about emotion. So hindi ito tungkol sa emosyon, kundi ito ho ay spiritual na bagay. And as well as practical. Okay? Kaya titingnan muna natin yung pinakamahalaga sa lahat. Bago tayo mag-move forward doon sa bagay na kailangan may pursue po itong bagay na ito. Yan. At ito yung ating first point mamaya. Okay? So we need to understand love as God's masterpiece shown first at the cross. So, kailan ba naganap ang unang pag-ibig? O sino ang unang nagpakita ng pag-ibig? Ang Diyos po, right? In 1 John 4:19. Sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin, kaya tayo ay umiibig. So, we love because God first loved us. Right? Kaya, we have to understand love as God's masterpiece shown first at the cross. Ito ho yung related po dito yung unang point po natin, mga kapatid o mga kaibigan. And we also need to appropriate biblical love in our lives so as not to be identified still as a citizen of the world dominated by this evil world system. So, kailangan i-appropriate natin yung biblical na kahulugan ng pag-ibig na ito sa ating mga buhay upang hindi tayo makilala na taga-mundo pa rin o makamundo pa rin sa ating pag-ibig o sa ating mga priorities o sa ating mga plano. Okay? Kailangan ma-identify tayo bilang isang Kristiyano. Okay? So, yun po yun. Kaya, bago po tayo humanap, so, kung meron na tayong napupusuan, may naiisip, or may binabanggit na tayo, may pinapanalangin na tayo, but before that, we have to know this first. Okay? Kailangan muna nating maalaman ito pong mga katotohanan ito. Okay? So, what are the principles to know and apply regarding biblical love? So, because that love, yung malaking L-O-V-E na yan, by design, is no other than ang pag-ibig po ng Diyos. Okay? Na kung saan ang author po ay ang Diyos. At kumbaga, ang pag-ibig na ito na ang author ay ang Diyos calls us to set apart. So, sabi nga, hindi sa lahat, ng klase ho ng relasyon, ang sabi ho dito, kailangan set apart. But as
saved. Bilang tayo po ay mga ligtas. So, paano ba maligtas? So, doon po tayo pupunta sa ating unang point. Kaya ang una ho, sabi dito, love by design, number 1, necessitates a pure heart. Love by design, kasi nga, naka-ano ho diyan, naka-highlight, okay, necessitates a pure heart. So, masasabi ba natin ngayon sa mga oras na ito na meron tayong pusong malinis o meron tayong pure heart? Ang hirap ano? Magsabi na pure heart kasi we just rely sa ating mga sarili. On our goodness, sa ating kabutihan, sa ating, kumbaga, identity bilang kung paano natin tingnan ang ating sarili. So doon lang tayo nakaasa para sabihin natin, tama ba na is it reasonable for me to say na meron akong pusong malinis o pusong dalisay? But here it says that this love by design necessitates a pure heart. So saan po natin nakita yan? Doon po sa binasa po natin kanina. Okay? 2 Timothy 2 verse 22. Again, now flee from youthful lusts and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from a pure heart. So ano po yung sinasabi ditong pure heart? Kasi po, mga minamahal, ayon po sa aklat ng Jeremiah 17. Okay, so isisingit ko lang po ito. Jeremiah 17 verse 7. Ang sabi po dito, verse 9. Sorry po. Jeremiah 17:9. The heart is more deceitful than all else and is desperately sick. Who can understand it? So, ang puso ng tao, ayon po sa ating binasa, ay may malubhang karamdaman at mapandaya. So, the heart is deceitful than all else. This is the heart of the natural man. Ito yung puso ng isang taong natural na kung saan, sabi dito, deceitful and desperately sick. So, tingnan natin. Ito ba ay kahalintulad nung sinabi po doon sa isang talata na ating binasa na pure heart? Of course not. Tama? Hindi sila magkapareho. Magkaiba sila ng estado. Magkaiba sila ng kulay. So, pwedeng ilarawan natin yung sinabi doon sa Jeremiah that this heart is black while the pure heart in 2 Timothy 2:22 is white. So, how come na pareho ho itong nasa Bible? How come na ito ho ay parehong inire-reveal po sa atin ng Bible? Sapagkat, ang katayuan po ng tao sa harapan po ng Diyos is yung pong sinabi doon sa Jeremiah, na ang kanyang puso ay mapandaya, na ang kanyang puso ay may malubhang karamdaman. Hindi po ito sakit sa puso. Ano ho? Yung, let's say, anong tawag doon? Cardiovascular disease. Ano po? So, may problema sa heartbeat. So, hindi po yun ang sinasabi dito. Ang tinutukoy po dito is spiritual sickness. And that is no other than sin o kasalanan. Okay? The reason why na bakit sinasabi mo na ang puso ay may malubhang sakit at mapandaya sapagkat ang puso ay makasalanan. O ang taong may pusong ganito ay makasalanan. So wala siyang tamang katayuan. Kumbaga, ang katayuan niya ay hindi tama sa Panginoon. Samantalang doon po sa binasa natin na mula sa pusong malinis o sa pusong dalisay, siya ay makakalaya mula sa tinatawag na youthful lusts and siya ho ay makapag-pursue ng tinatawag po nating righteousness o katuwiran. So, it is impossible for the sinful man or for the natural man to pursue righteousness and to flee from these youthful lusts. Kaya, kailangan po muna nating maintindihan na
Ito ho ay naka-address sa isang taong binago ang puso o sa isang taong meron ng binagong pagkatao. At paano po ito mangyayari? Paano po ito mangyayari sa atin? So kung halimbawa, tayo ho yung sa Jeremiah, ano po? The heart is desperately sick because we are sinners. Tayo makasalanan. So, paano? Paano tayo magkakaroon ng pure heart? Kailangan nating tanggapin ng Panginoong Jesus sa ating buhay. Hearing the word of God, the gospel. So, the gospel says, tayo pong lahat ay makasalanan. And dahil po rito, tayo ho'y mamamatay, di ba? Death through, sabi nga, sa pagpasok ng kasalanan. Romans 5:12. Pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan, at ang lahat ay nagkasala. So sin and then death. That's the tragic situation na naghihintay sa atin. But sa biyaya po ng Panginoon, may mabuting balita na hatid po sa atin ang kanyang salita. Bumaba at nagkatawang tao ang kanyang anak. Isinugo niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para tayo magkaroon ng tinatawag na pure heart, kailangan nating kilalanin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. It's not about shifting our beliefs from a religion to another religion, but knowing Christ personally. Kailangan nating kilalanin si Kristo personal sa ating mga buhay. That's the way upang ang puso natin ay mabago from being deceitful and desperately sick and being sinful, sabi dito, to a pure heart o maging pusong malinis. Kaya, hindi po ito mangyayari, yung ating first point, so it necessitates a pure heart, okay? Hindi ito mangyayari sa isang walang tamang relasyon sa Diyos. Kailangan maliwanag sa atin na meron tayong personal na relasyon sa Diyos at yan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay para sa akin upang hindi ako mapahamak sa impyerno. Amen? Kaya ito yung unang love by design. Ano po? It necessitates a pure heart at ito ho ay mangyayari lamang sa ating pagkakilala kay Kristo. Kaya it pertains to our salvation. So, kaya una, flee from youthful lusts. Okay? A pure heart starts with knowing Jesus in an intimate and personal level at siya ay nanampalataya at naninindigan sa mabuting balita. Yun ang katangian ng pusong malinis na sinabi po dito. May kaligtasan at, sabi dito, patuloy siyang naninindigan sa katotohanan ito. Ang katotohanan ng mabuting balita. Kaya, sabi dito, flee. Okay? Kasi nga, set apart. At kasama ko doon sa set apart na yan is yung ating paglayo. So ito ho ay naka-address, background po nito, saan? Kanino? Kay Timoteo. At siya ay bilang lingkod ng Diyos. Ano po? Sa mga Christians. Sabi po dito, tayo ho ay pinapaalalahan ng layuan. Ano ho? O sabi dito, flee from youthful lusts. So, pag sinabi po natin youthful lusts, marami ho yan. Pwede ho yung sexual, pride, okay? Pwede ho yung any kind of sin na po pwedeng magpabagal sa atin sa pag-progress ng ating buhay spiritual. So, yun yung tinatawag nating youthful lusts. Dala ng kabataan, sabi dito, o dala ng pagiging bata sa pananampalataya. Now, still, we are easily kumbaga, caught or tayo naaagaw ng atensyon, okay? Ng atensyon nito. So, flee. Lumayo po tayo. Okay? And secondly, pursue. So, dalawa po ha. Nakita ho natin sa text. Flee from youthful lusts and pursue. Okay? Pursue righteousness, faith, love, and peace. So, kailangan meron siyang tamang relasyon sa Panginoon para siya makapag-pursue ng righteousness. Kasi,
Kung hindi tama ang kanyang relasyon sa Panginoon, sabi ng Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya imposibleng may apply ito ng isang hindi ho tama ang kanyang pagkakilala sa Panginoon. Kaya siya ay nagpupursue nung tinatawag nating righteousness, faith, love, and peace. Sapagkat meron siyang tamang relasyon sa Panginoon. Kaya the first thing na dapat nating matiyak upang itong tinatawag nating set apart na ito, even tayo ho ay kabataan, young people, is, sabi dyan, meron tayong salvation. Or meron tayong pusong malinis o dalisay na ang Diyos ho ang gumawa, hindi ho tayo. Okay? Hindi ho naging malinis because of any ceremony, kundi it was, sabi nga, cleansed by the blood of Christ. Nilinis po ng dugo ng ating Panginoon. Kaya we can say that if you have the assurance of salvation and the practice of righteous living, we can pray for someone. Ano po? So, isang bagay na dapat ay meron po tayo kung tayo ay nandun na sa bahagi na Panginoon, kung sino po ang kalooban nyo na maging partner ko o maging asawa, parang, ewan ko sa young people, kung naiisip na itong mga ganitong bagay. Di ba? Pero of course, it's too, sabi nga, masyado pang malayo. Masyado pang malayo para isipin yung mga bagay na. Pero doon din tayo pupunta. So pag tumunto na tayo sa mga 20s, so yun na yung panahon na parang, ano kaya kung makapag-asawa na, ano kaya kung makapanalangin ako ng magiging partner ko sa darating na panahon. Yan. But first, kailangan i-consider natin yung ating condition spiritual, salvation. Kailangan siguradong kaligtasan. Amen po ba? And next, number 2, so first we have that love by design necessitates a pure heart which pertains to salvation. Then number 2, love by design promotes character over romance. And this pertains to our sanctification. So ano naman itong tinatawag na character over romance? Kasi nga, ang definition po natin ng love is more of romance, more of flirt, ano pa? So, yun yung, kumbaga, definition po natin ng pag-ibig So, holding hands while walking, HHWW, ano pa? Yung showy, yung very showy tayo pagdating sa ating iniirog. Yan, holding hands while walking. Ako hindi pa yata alam nung dito. Ng ating mga tawag dito, Gen Z. Okay, so sabi po dito, it promotes character over romance. So this is not only about romance. Although romance is a part of pag-ibig. Tama? So tama po yun. But it pertains to our sanctification as a Christian. So romance is God's gift, especially in marriage, but without the pursuit of righteousness, hindi po ito pag-ibig. Ano po? So, hindi siya matatawag nating tunay na pagmamahal ayon sa turo ng Bible kung wala tayong transformation. Only romance lang tayo sa relationship, pero hindi naman nabago yung ating buhay, hindi naman nabago yung ating spiritual na buhay. Ano po? Kaya, sabi dito, kung meron man pong, let's say, sa isang relasyon, kung dumaan po sa mga mabibigat na pagsubok, ito ho ay sinusubok, o kumbaga way ng Diyos para patibayin ang ating relasyon bilang mag-asawa, and you will grow in your character as well, not only in romance. So, kasi sa stages po ng pag-asawa, so to be advanced, sa ating mga kabataan. So, sa unang mga taon, normally, nandun yung tinatawag nating romance stage, or ang tawag ng iba, Romeo and Juliet stage. So, pagka wala pang anak, for example, wala pang obligasyon, or wala pang iniisip na, may sakit ang anak, pan-tuition,
pambili ng bigas, ang kakain ay tatlong anak, or for example, so hindi pa natin or hindi pa natin naisip yun. Kasi nga, sabi nga, dalawa pa lang, asawa, na-enjoy natin yung relationship na meron po tayo. But, sabi nga, pag tumagal na yan, dumating na yung mga taon, lumipas na yung mga taon, nagkaroon na ng anak, so, obligasyon natin, responsibilidad natin ang mga anak natin, panganay, pangalawa, hanggang sa pangatlo, pang-apat, depende sa bilang ng anak. So, doon talaga susubukin ng Panginoon ang ating pagmamahalan. Kaya, sabi dito, it promotes character over romance. So, kailangan maintindihan natin na yung pagmamahal is not only defined by what we feel. Hindi lang yung ating nararamdaman doon sa tao, kundi yung commitment natin doon sa tao na ano man ang mangyari, tayo ay nasa tabi lang niya. Okay? Ano man ang mangyari, sabi nga, di ba sa kasal, ano po ang sinasabi sa kasal? In sickness and in health, for better or for worse. Di ba? Tayo man ay, sabi nga, mag-progress or maging prosperous o maghirap sa buhay, dahil sa inyong buhay mag-asawa, hindi kayo maghihiwalay. Mas magiging matibay ang inyong ugnayan o ang inyong pagmamahalan sa panahong yan. Okay? That's why it promotes character. So, doon sa text din po nating binasa kanina sa 2 Timothy 2, so nakita po natin yung pursuit of righteousness, faith, love, peace. That's character. Okay? That's character. Yun po yung tinatawag nating character. Hindi po ito basta lang emotion, romance. So, hindi po ito yung idea ng pag-ibig dito. Kaya, it promotes character over romance. And also, we need to be more concerned in our spiritual maturity before looking someone to pray for. Baka masyado tayong preoccupied ng taong ito, ay yung ating spiritual maturity, hindi natin nabigyan ng atensyon. So, doon sa mga Kristiyano na, hindi natin bigyan ng attention masyado yung ating spiritual maturity. Mas naging focus na tayo doon sa paghahanap ng iba o ng magiging partner po natin. Kawawa naman yung magiging partner natin. Kasi magiging burden pa niya yung ating spirito. Let's say, kung meron tayong immaturity sa ating espiritu. Hindi ba? Kaya, it promotes character over romance. So, sa ibang salita, magpaayos muna tayo o magpakaayos muna tayo sa ating espiritu bago humanap ng ating makakatuwang sa buhay. So, una, yung ating relasyon sa Panginoon. Ikalawa, yung ating spiritual na kalagayan o yung ating paglagong spiritual. Amen? Okay? So, doon sa mga bisita natin, unang pinaka-importante, yung ating relasyon sa Panginoon. So, as to know and to apply, that love by design. And ngayon, tayo ay nakakilala na sa Panginoon. So, kailangan naman natin pakatutukan yung ating spiritual maturity. Bago tayo humanap. Bago tayo manalangin. Okay? Kaya, biblical love is more concerned in your spiritual transformation followed by your emotion. So, not emotion over spiritual. But spiritual over your emotions. Okay? So, yun po ang ating pangalawa. Then, ang pangatlo po, number 3. Love by design characterizes separation from the world. So, first, ano po yung una natin? Love by design necessitates a pure heart. Number 2, it promotes character over romance. Number 3, it characterizes separation from the world. Kailangan tayo ay hindi nakikipamayan. So, ito po ay para sa mga mananampalataya.
Kumbaga, if we talk about the spiritual condition of your future partner na ipinapanalangin natin, kailangan ito po ang ating panghahawakan. Sabi dito, it characterizes separation from the world. Hindi tayo maging, kumbaga, belong. Ano po? Muli sa mundo. Kundi tayo po ay nakabukod mula sa mundo. So, sabi po sa 2 Corinthians chapter 6. So, tingnan po natin. 2 Corinthians chapter 6:14. Okay, sabi dyan, do not be bound together. So, sa ibang translation, ang ginamit po dito is unequally yoked. Do not be bound together with unbelievers. For what partnership have righteousness and lawlessness? Or what fellowship has light with darkness? Or what harmony has Christ with Belial? Or what has a believer in common with an unbeliever? So, anong pagkakahalintulad? Ano yung, kumbaga, commonality na meron sa isang believer at sa isang unbeliever? Kaya, kung iniisip natin humanap ng iba, ng special someone, okay? Number one talaga, Kristiyano. Para wala hong conflict, wala hong debating magaganap sa inyo pag kayo naging mag-asawa na. Pag kayo naging magkatipan. Siyempre, pag halimbawa, ganito ang isipin natin, ha? Pagka kayo ay nananalangin ng isang tao, baka nilulook forward pa natin na may sumunod pa. Ano ho? Kumbaga, ito ho ay number 1. Tapos ay may number 2 pa pala. Ano ho? Para bang hindi ka sigurado na siya na yung mapapangasawa mo sa panghabang buhay. May hinahanap pa pang iba. So, mali. Ano po? So, syempre, ang mindset natin dyan, kung sino yung pinapanalangin mo, you look forward to him or to her, na siya na yung makakasama mo habang buhay. Hindi yung pwedeng, para bang ang tawag natin dyan ay, ano tawag doon? May word kasi tawag doon eh. Ano po? So, parang ganun. So, yun po. Sabi dito, it characterizes separation from the world. So, that is why set apart. So, ang dahilan, kaya sabi dito, set apart. Kasi, wala hong common. O wala hong, kumbaga, hindi ho pwedeng magsama. Hindi ho pwedeng magkapaunabay o magkaunabay ang liwanag at kadiliman. Ang mananampalataya at hindi mananampalataya. So, kung halimbawa, ang nangyari sa atin, pareho tayong hindi mananampalataya nung tayo nakakilala o nung tayo ay naging tayo, tapos ikaw nakakilala ka sa Panginoon, so siya hindi pa rin. So, hindi po yun ibig sabihin na hiwalayin mo siya kasi hindi siya mananampalataya. Baka ang plano ng Panginoon, madala mo rin siya sa pananampalataya. Kasi may ganun pong instance sa Corinthians. Ano po? May ganun pong instance. Basta't hindi pareho, hiwalay agad. Pero, ang makikita ko natin dito, so kapag nangyayari po yun sa atin, let's say may karelasyon po tayo, pareho pa tayong unbeliever, tapos ikaw nakakilala na sa Panginoon, sa hindi pa, alam mo na ang iyong responsibilidad. Alam mo na ang calling ng Panginoon. Dalhin mo siya sa pananampalataya. Hindi yung hiwalay agad. Okay? So, yun po yung idea dito, mga kapatid. Ano po? So, let us stick with this, especially about the risk of being kidnapped by your unbelieving partner. Kasi po, halimbawa, Kristiyano ka, tapos, makikipagrelasyon ka sa hindi Kristiyano. Anong ibig sabihin? Para mo nang, kumbaga, binuksan mo na yung pinto sa pagkakalayo mo sa Panginoon. Ano? So, kumbaga yung vulnerability mo na ikaw ay mahulog sa kasalanan, ay talagang binuksan mo na. Okay? You open the door para sa kaaway. Kaya,
ang ating sisik ho dito, ang ating kumbaga, hihilingin ho dito, ay kapareho ho natin. Ano ho? Kapareho ho natin sa ating pagkakilala sa Panginoon. Yun din naman po ang burden po natin sa lahat. Ano? Sa ating pong mga minamahal. Sa ating pong kapwa. Okay? Kaya set apart. So not to fellowship with darkness. Okay? Not to have a relationship with an unbeliever. Hindi ho tayo magkabalahibo. Sa totoo lang po, sabi ng Biblia. Hindi po ako nagsabi. Ito po ang sabi ng Bible. Ano po? Kasi nga, isipin natin yung po pwedeng bunga niyan. Isipin natin yung po pwedeng maging bunga. Kapag yun po ang naging hakbang po natin. Ano? Makikipagtipan ka, hindi mananampalataya, tapos wala ka namang ginagawa para sa'yo makakilala sa Panginoon. Hindi mo naman sineshare ng gospel, hinayaan mo lang sa kanyang unbelief. Ay anong gusto mong mangyari? Ano? So, that's why set apart. And that calls for separation, not compromise. Hindi ho tayo makikipagrelasyon para makipagkompromiso sa ating pananampalataya. If we do have a relationship with an unbeliever, remain steadfast in your calling. God may bring them to salvation. Maaaring ikaw ang gagamitin ng Diyos para sa kanila upang sila'y maligtas. Hindi ho tayo makikipagrelasyon para ikompromiso ang ating pananampalataya, kundi sakali na meron tayong karelasyong hindi mananampalataya, tayo ho ang gagamitin ng Diyos para sila'y maligtas. Kasi ho, pakatandaan natin, ang kailangan mangibabaw ho dito is yung ating spiritual. Ano po? Ang kailangan magibabaw ho dito is yung spiritual, hindi ho yung ating, kumbaga, relasyon sa tao. Yung concern ho natin sa kanyang spiritual na buhay o sa kanyang spiritual na kalagayan. Yung kaluluwa niya mapapahamak. Tapos, kumbaga, karelasyon mo siya. Ano mo mapapatunayan ang pagmamahal mo sa iyong karelasyon kung wala kang ginagawa? Kung hindi mo siya binabahagi na ng mabuting balita. Is it love? Totoo bang pag-ibig ang meron ka sa kanya? Di ba? Kaya meron po tayong tinatawag na separation from the world. Para maintindihan po natin na ang purpose po ng Panginoon is tayo ho ay mag-progress sa ating mission. Patuloy nating i-send, o itanglaw po ang kaliwanagan ng Diyos sa kung paano po tayo, kumbaga, nagpaplano sa ating buhay, especially ho sa bahaging ito. Ano po? Separation from unbelievers and the world will serve to you as a safeguard against compromise and other sins. That's why love, hindi ho natin yan, kumbaga, basta ibibigay sa taong hindi naman talaga natin kapareho, ng estado sa pananampalataya, but set apart. Una para sa Diyos, ikalawa para sa mundong ito. Okay? And number 4, so ulitin ko po, Number 1, it necessitates a pure heart, talks about salvation. Next, it promotes character over romance, talks about sanctification, pursuit of holiness sa buhay ng isang Kristiyano. Number 3, it characterizes separation from the world. So, ibig sabihin, kailangan i-consider po natin yung spiritual condition ng ating ipinapanalangin. Siyempre, dapat siya ho ay isa ring ligtas, isa rin siyang Kristiyano. Kasi, sabi nga, it is risky ho, malaki ho ang risk kapag ang pipiliin po natin ay hindi ho natin kapwa mananampalataya. At ang pang-apat po, so this is number 4. Love by design intends for a God-ordained marriage. Love by design intends for a God-ordained marriage. Ngayon,
So it talks about our end goal, or ito yung kumbaga yung nilulook forward po natin sa ating pananalangin o paghahanap ng special someone sa buhay. Ngayong taong ito, marami na hong inintroduce ang mundo sa atin na iba't ibang uri ng marriage. So, nabalitaan po ba natin ang isang babaeng nagpakasal sa AI? Di ba? May nangyari po niyan. May isa namang lalaki na nagpakasal sa isang hayop. Same-sex marriage. Sex before marriage. So on and so forth. Ang dami na. Pero God-ordained marriage, nakita ho natin, Genesis 2:24. Ang unang tao, unang lalaki at unang babae sa mundo ay pinag-isa ng Diyos. And they became one flesh. Okay? So we know that ang design talaga ng Panginoon is a man and a woman. And it's also monogamy. Okay? Hindi po ito polygamy. Kagaya ng ginagawa ng ibang relihiyon. Pero nag-start po yan kay Lamech. Kung nabasa po natin, sa Genesis. So siya yung unang nagkaroon ng ibang, kumbaga, bigamy. Si Lamech. So 2 beses siya nag-asawa. But ang design ho talaga ng Diyos is monogamy. Okay? It's a one, sabi nga, sa buhay po natin. Isa lang. Huwag ka mag-isip ng iba. Sadyang isa lang ho ang nilaan ng Diyos para sa atin. Okay? So, yun yung tunay na pag-ibig na sinasabi po dito. Okay? Set yourself, sabi nga, apart from the world para sa isang tao, kung sinong tao ilalaan ng Diyos para sa iyo. Of course, kung ikaw ay ligtas o Kristiyano, ang kalooban ng Diyos sa iyo ay isa ring Kristiyano. Hindi kalooban ng Diyos kung ang number 1 sa listahan mo ay hindi niya anak. Hindi niya anak. Yan po pakatandaan po natin. Okay? So, Christians must stick to what God has ordained. We need to be careful and prepared in this part. Kasi dadalhin ho natin yan sa habang buhay. Ang matrimonyo ho, yung tinatawag nating matrimony, is a sacred institution mula po sa Diyos. Kapag yan ho ang ating isinasaisip sa ating pananalangin sa isang espesyal na tao, maganda ho yan. Pero of course, it takes time. Hindi ho tayong pwedeng magmadali. Pero actually, kaming mag-asawa na po. Actually, sabi nga, share ko lang po. So, isang taon lang po kami. So, after that, nagpakasal na po kami. So, isang taon lang kami naging magkatipad. Isang taon po after. 1 year and 1 day. Kasal po namin. So, sapagkat ayaw po namin na mauwi. Although pareho po kaming nakakilala sa Panginoon, ayaw po namin mauwi sa, alam na natin, So, temptation, matalino ang kaaway, makatandaan po natin, lalo na pagka walang ibang tao. Diba? Kayong dalawa lang. So, matalino po ang kaaway. So, as not to fall, kumbaga Satan's trap, sa trap ng kaaway. So, we decided po na magpakasal. Kung di nyo po natatanong, kami po ay nasa 20s pa lang, kami po ay mag-asawa. So, 25 ako, at Sir Dayan po ay 21. Siya po ay nagpakasal. O kami ay nagpakasal. So, hindi ko po sinasabing sa edad din yun mag-asawa kayo.
Ano po? Hindi ko sinasabing, sige, pwede na, 21. Okay? Yan ay sa panahon ng Diyos. Sa panahon po ng Diyos yan, hindi yung sa panahon po natin. Okay? Yun po yung nais pong ipabatid sa atin ng Biblia. Again, so our theme is set apart love by design. So the love that is designed by God, first, nating i-consider po yung kaligtasan, yung ating relasyon sa Panginoon. Ikalawa, yung ating, kumbaga, yung ating concern sa ating spiritual life, maturity. Kailangan muna nating pagtuunan yan bago tayo humiling na, Panginoon, ibigay mo na sa akin yung sinong makakasama ko habang buhay. Hindi ka naman seryoso sa ministry. Hindi ka naman seryoso sa iyong personal spiritual life. Diba? So that's number 2. Yung pangatlo, yung spiritual condition ng taong ipinapanalangin mo. Sabay believer o hindi. What if kung dumating sa point na ikaw ay may nakakalasyong unbeliever, una ka nakakilala sa Panginoon. So, ang tawag ng Panginoon sa iyo, akayin mo siya sa Panginoon. At ang pangapat, yung ating, kumbaga, tinatanong natin in the future, which is marriage. Okay? Which is God-ordained. Ano po? Ito ho'y ordained ng Diyos. Hindi ho pwedeng baguhin ng tao kung ano ho ang definition ng kasal ayon po sa Bible. Okay? That's why, what is your goal in praying for a partner? Make it biblical. So, kailangan maging biblical po ang ating paghiling sa Diyos ng isang